Hindi po, lakasan nga natin yung malakas talaga para sa Panginoon. Malakas na palakpak. Well, welcome. Welcome sa Jesus Celebration. Nawa makasumpong tayo na isang mapayapa, no? Na malayang pakikinig sa salita ng Panginoong Jesus. Umpisahan natin sa kayo ba, ang tanong, pag umpisa ko sa isang tanong, what do you pursue in life? Yan, yung tanong na ito. Ano ba yung most probably pinupursue natin sa mga buhay natin? Siyang mga katanungan na pwedeng personally natin yan. Oo nga, no? May mga ibang tao, I would like to list some of the priorities pursuing the life of people. Una, tingnan natin yung money, pera. Sino bang hindi nangangailangan ng pera dito? Di ba lahat naman tayo kailangan natin ng pera. But the Bible, hindi naman tinuturo na masamain natin ang pera, wag na nating atubilihin ang pera. Makikita natin kapag ang priority ng isang tao ay nakatutok ka lang dito sa money o nabubuhay ka na lang sa pera, ang sabi dito, to die is to leave them all behind. Totoo naman talaga, hindi natin madadala ang pera kapag tayo namatay. Mas probably, ang nakikinabang sa mga naipon natin, di ba, naiwan naman talaga. Hindi rin naman masama, nag-iipon ka ng pera para sa future ng mga anak mo, ng mga naiwan sa mahal mo sa buhay. Hindi rin masama yan. But ang tanong dito, ano ba yung most priority sa buhay ng isang tao? O kaya personally natin, ano ba talaga yung pinupulso ng buhay ko ngayon? Pangalawa, pwede rin naman yung fame. The second one is the word fame. Fame, ibig sabihin, tanyag, makilala ka, popular, yan yung isang pwede. Pwede kang maging tanyag. Actually, sa social media ngayon, di ba, pagka may mga content ka, nagtitiktok ka, di ba, ang dami mong followers. You become famous. You become fame. Ang daming ganyan sa social media. Ang sabi nito, kahit naman na makuha mo yung pagiging tanyag mo, popular mo, kapag ka namatay ka, makakalimutan ka rin naman. Hindi na sabi dyan. So may dalawang bagay, di ba? Pera, katanyagan. Pangatlo, isang bagay yung power, kapangyarihan. To live is power, yes, and to die is to lose all. Pwede rin mawala ang lahat ng yan. Kasi pag nawala ka lang sa lipunan, sa serye ng ikaw ay may kapangyarihan, meron kang sinabi sa buhay, pwedeng mawala lahat yan. Pwede po talaga. Yung pang-apat, yung acquiring the possessions na meron tayo sa buhay natin. So lahat po ito na binanggit ko dito ay hindi masama yan na ipurso ng isang tao. But the problem is, yung priorities mo sa buhay, kapag ka itong apat na ito, ayan ang naging priority mo, ang sinasabi dyan, and to die is to take none of them along. So mag-acquire ka ng mga bagay, bahay at lupa, kotse, o anumang gusto mo sa buhay mo, laptop, lahat yan, pwede, electronics, pwede mong ma-acquire yan. Pero ang tanong natin, yan ba talaga ang set up priority ng buhay mo? Si Pablo po ang best example natin. Bakit sinabi ni Paul, for to me, para sa akin, ang sinasabi ni Paul, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Ano nga bang ibig sabihin ni Paul tungkol dito? Remember in Matthew chapter 6, si Panginoong Jesucristo po, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, di ba? Pag sumakita ninyo na pagharian kayo ng Diyos at ang katwiran niya, at ang lahat ng bagay ay makakamit ninyo. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Sabi roon, and all things shall be added unto you. It is a command, sinabi ni Jesus Christ sa mga tao, mga disipulo niya. At kaya itong si Paul, parang nag-e-echo sa kanya ngayon. The book of Philippians, last Sunday, inumpisahan ko ang book of Philippians, chapter 1, verse 1 to 11. Dudugtong ko itong verse 12 to 30. Bakit sinabi ni Paul, ba't ganito ang pagkakasabi ni Paul? Totoo ba na ayoko na mo, pag wala na ako dito? Ang ganda nung sabi ni Paul kung ako may nananatiling buhay. Sabi niya, kay Kristo itong buhay ko, yung ginagamit ko. Pero kung ako'y mamatay, mawala na ako dito sa katang lupa, gain. Sabi niya, kapakinabangan ko ito, kasi I will be with the presence of the Lord, yung tagapagligtas. Yan yung isang bagay na pwede natin angkinin kay Paul, ang ganda ng kanyang sinabi. Kung minsan kasi pipitas tayo ng isang verse, tapos aariin natin, hindi natin alam yung context kung bakit sinabi ni Paul ito. It was written going to the Philippians church nung panahon niya. It was addressed to the mananampalataya ng mga taga-Pilipos nung panahon niya. Now, isa sa mga deklarasyon ni Paul, yung sinasabi niyang, rejoice in the Lord always. Basahin nga natin, sabay-sabay. 1, 2, 3.
O, di ba? Minsan, ang hirap banggitin ito eh. Hindi tayo makapag-rejoice pagka may mga trials tayo sa buhay natin. Dumadaan ka sa isang matinding pagsubok, ang hirap sabihin ito. At ang hirap magdiwang talaga sa Lord. Pero pag tinignan natin to, how many times sinabi ni Paul dito sa Philippians, sa book of Philippians? Siguro mga 15 to 16 times. Rejoice, joy, lahat po yan. And even Paul was in prison, ha? Nakakulong po si Paul. And this word, pag tinignan natin, it was imperative. It is a necessary, sinasabi ni Paul. Siya na nakabilanggo, magre-rejoice. Tingnan niyo, pag dumadalaw kayo sa mga nakakulong, nagre-rejoice ba sila? Di ba hindi naman? Anong karaniwan naririnig natin sa mga nakabilanggo? Nako, ang hirap dito. Walang pagkain, ang daming lamok, walang banig, walang kama. Yan yung madalas natin marinig pagka nakakulong isang tao. Kailan ba ako lalabas dito? Ang hirap ng buhay dito. Tama? Pero ang sabi ni Paul, while he is in prison, sabi niya, rejoice in the Lord always. It is a command. Iniutos. Sabi ni, 16 times na rito mababasa natin sa book of Philippians. Bakit ganun na lang ang sinabi ni Paul? Binigyan ko ng pamagat yung mensahe na ito. The title of this message is Advancement. Bakit advancement? Philippians chapter 1 verse 12 to 30. A very deep-rooted yung kanyang sinabat. Bakit advancement? Si Paul kasi talaga ang kanyang desire, yung mapalaganap ang mabuting balita talaga. Even he is in the prison. Doon natin makikita, kahit nakakulong na siya, nagamit po siya for the gospel. Tayo po'y manalangin. We praise you, Lord. We honor you sa mga sandaling ito, Panginoon. Patuloy na mangusap po kayo sa amin and through the Holy Spirit, yung manifestation sa bawat puso at isipan. Kami po mga makikinig. Nawa po, mas mapalapit pa ang presensya nyo. O mapalapit kami sa inyong presensya, Panginoon. Salamat dahil kayo ang preacher namin. Kayo ang dakilang guro namin. Mangusap po kayo na may kapangyarihan. And out of this congregation, Lord, ang hiling po namin, walang maging sagabal sa pakikinig namin ng inyong salita. At nawa po, kayo ang maitanyag, kayo ang maitanghal katulad ng inawit namin. Ang pangalang Panginoong Hesukristo lamang po. Ito po yung samod, dalangin namin, punong-puno lagi ng pag-asa, katagumpayan sa mga buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Palakpak muli. Now, ulitin ko, pagka nakikristo pala ang isang tao, to be in Christ, ano ba yung ibig sabihin ni Paul? To be in Christ is to live for Christ. So, pag tinagalog mo, ginugol ko siya, ang sabi rito, ang isang tao na nakay Kristo daw, ang sabi rito, dapat mabuhay para kay Kristo. Okay, malinaw ba yun? I-google ninyo mga pag-uwi ninyo. Kapag ikaw ay tumanggap pala kay Kristo Jesus, ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus, ang dapat na isinasa pamuhay mo ay si Kristo na. So, pagka tinin natin, ibig sabihin pala, ito palang buhay ko ngayon, hindi na akin ito. Yung buhay ko ngayon, kay Kristo. Kaya ang nagaganap sa buhay ko, para kay Kristo. Right? So, ano ibig sabihin nun? Siyempre, kung ano yung naging attitude ni Jesus Christ, ano yung ministration niya rito sa lupa nung siya ay bumaba, yun yung nagaganap sa buhay natin. But not only that, mamaya before ending ng message ni Paul, makikita natin, hindi lang sa kasaganaan po. Hindi lang sa maayos na buhay, katiwasayan, blessing, hindi lamang po. Si Paul po mismo, naranasan niya kung gaano kadakila si Kristo Jesus. Kahit na sa kabila ng kanyang dinaranas, ang hirap po. Alam niyo ba si Paul, hindi kagwapuhan si Paul kung titingnan natin sa totoong buhay. Lumuwa pa nga ang mata niya dahil sa kanyang sakit na hindi masuri ng mga manggagamot. At tapos nakakulong pa siya. Masyado siyang deprived yung kanyang kalayaan ng panahon niya. Pero bakit nga sinabi niya, to be in Christ is to live for Christ. Napakahalaga kasi sa mananampalataya, ang dami nating experience nung tayo ay nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Paano ka naman magpapahayag ng mabuting balita sa kapwa mo tao kung ikaw mismo hindi mo naranasan? Kaya nga, di ba, kung minsan ang ginagamit na preacher, matitindi yung testimony. Hindi lang so blessed. No? Kaya marami ka marinig, Pastor, bakit kung kailan ako naging Kristiyano, ang daming pagsubok, humirap yung buhay ko. Di ba? Marami tayong naririnig na ganyan. Kung minsan kung kailan nakakilala, trials after trials after trials, ang dinadaanan sila. Hindi pa tapos yung trials namin, may parating na naman, sabi nila. Ganon kahirap talaga, no? Hindi madali talaga. Hindi madali. Now, umpisan ko sa verse 12. Now, sa verse 12, ito yung panahon na nagsumulat si Paul sa mga taga-Philippians.
Whether Paul was in prison in Romans or in Ephesians or in Caesarea, nandun siya, nakakulong siya. So sulat lang pinapadala niya. Isa si Epaphroditus na messenger niya na nagdadala ng sulat niya. So ito yung bungad ni Epaphroditus doon sa mga taga-Philippians. Parang ito, ako si Epaphroditus, dala ko yung message ni Paul at babasahin ko sa congregation. Babasahin niya. Siyempre, excited yung mga congregation. Ano na kaya nangyari kay Paul? Kasi ang tagal na panahon, hindi nila narinig ang balita tungkol kay Paul nung makulong. So, siyempre, yung mga kapatiran sa Filipos, nananabik sila na marinig uli yung proclamation ni Paul about the gospel, yung pagtuturo niya. Parang nanabik sila kay Paul. Now, ito ang bungad ni Epaphroditus sa letter ni Paul. Sabi niya, "Now, I want you to know, brothers and sisters," sabi niya, mga kapatid, "that what has happened to me has actually served to advance the gospel." Di ba yung pamagat, advancement? Dapat ang maririnig nila ng congregation, yung reklamo ni Paul, no? Kung ano yung kalagayan niya, nakakulong siya ron, mahirap. Dapat yun ang mga expectation nila. Pero baligtad yung narinig nila, kita nyo, positive. Right? Di pa tayo, pag mananampalataya tayo, meron tayo nabalitaan na kapatiran, di ba? Parang ang sarap naman mapakinggan sa kabila ng kanilang mga trial sa buhay, mariringgan mo pa ng positive. Ang lakas makapagpalakas ng loob nun, mga kapatid. Hindi yung kulantoy ka na nga, ay nagkakawindang-windang ng buhay mo, pag maririnig mo magsalita, ako po, di ba nakakapagpabagsak din ng kalooban? Pero dito si Paul, ang ganda ng kanyang sinabi. Sa totoo lang, yung dinadanas ko ngayon kahit nakakulong ko, yung advancement of the gospel of Jesus Christ. Palakpakan nga natin si Jesus. Now, 13 verse. Ano naging resulta? As a result, sabi ni Paul, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains of Christ. Elaborate ko lang ng konti in verse 13. Parang sabi ni Paul, kahit nakakulong ako rito, ginamit ako ng Panginoon para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Remember Paul and Silas sa Book of Acts. Nakulong po sila, di ba? Nagre-rejoice sila sa loob ng kulungan. One day, midnight, no? Tahimik na tahimik, dapat tulog yung mga bilanggo, maging yung guard, yung jail guard, tulog yun, nagbabantay, nakapadlock yung mga nila, pintuan. Kumanta sila po si Silas, they were praising the Lord, rejoicing the Lord. Di ba? Ano nangyari? May miracle nangyari, di ba? Natanggal yung mga kadena nila sa kamay at paa, bumukas yung mga pintuan, wala man nang bubukas. Kaya ang nangyari dun sa mga jail guard, nagtakbuhan sila, natakot sila. At yung isang guardian na nakabantay kila Paul and Silas, gusto na magpatiwakal. Kasi sa kanila, sa Roman tradition nila, mga sundalo, kapag ka nakawala yung binabantayan mo, pupugutan ka ng ulo. Responsibility mo yun. Ganun ang nakaatang sa kanilang responsibilidad. Kaya yung guardian nila Paul, magpapakamatay na, sinabi ni Paul, wag mong gawin yan. Right? Isa po yung sundalo, Romano. Nakakilala po sa Panginoong Jesus. Nakita ninyo? Kaya sabi ni Paul, malinaw sa akin yon, kahit nandito ako sa bilangguan, may purpose, mga kapatid. Si Paul na napakaraming experience ng personal sa buhay po niya, ginamit siya ng Panginoon. Kaya tayo mga mananampalataya, kahit ang dami mong trials, ang dami mong tribulations, ang dami mong trouble sa buhay, pwedeng gamitin yan. Remember that Romans 8:28, anong sinabi ni Paul? All things work together for good to those who love God and called according to His own purpose. It will turn out, yung situation ni Paul na pwedeng mapalitan yun, papalitan ng Panginoon, tinan yung twisting, pwede po magamit for God's glory, mga kapatid. Kung minsan nakatingin tayo doon sa sitwasyon natin, hirap na hirap tayo, complain tayo ng complain, bakit dinadanas ko to? Pastor, ba't dinadanas ko to? Nasa Panginoon na ako. Exempted ba tayo? Wala pong exempted, mga kapatid. From the time na nakilala mo ang Panginoon sa Kristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon, sariling tagapagligtas mo, they will start your journey. Ang Panginoon po nag-suffer talaga, sa totoo lang. Pero siya ang namatay, hindi tayo. Ang sinasabi lang ni Paul, sa suffering naman ni Kristo, kabahagi ako eh. Pero inaano ko yun, kaya sabi niya, to live is Christ. Kahit na suffering siya, inaangkin niya na yun ay kalooban ng Diyos. Sa verse 14, and because of my chains, sabi ni Paul, most of the brothers and sisters, yung mga kapatiran ngayon, they become confident.
Bakit? Nakabilanggo nga siya nakakapag-preach siya ng gospel. Samantalang ito mga kapatiran, malaya sila. Sabi niya, they're all the more to proclaim the gospel without fear. Nagkaroon sila ngayon ng tapang, right? Mabuti nga tayo ngayon, hindi tayo nakabilanggo Tingnan yung mga nakabilanggo, lalo sa Muntinlupa. Ang daming Christian. Deprived sila roon kaya wala silang matakbuhan, wala silang masulingan, kundi panalangin, tumanggap kay Kristo Jesus. Kaya ang dami nagpipreach dyan Di ba? Pero iba naman, paglabas naman, balik na naman sila sa dati. Kasi ito sinasabi ni Paul Pero yung mga nasa labas, they become confident kasi iba yung sitwasyon ni Paul na nasa loob ng kulungan, samantalang yung mga kapatiran nasa laya. No? Ang sinasabi niya, okay lang ito, nakakulong ako. Pero di ba, sino mga nakakilala? Yun yung mga guards, yung palace guard, yung mga jail guard, yung mga matataas na opisyal, nagchichismisan sila roon, nagtataka sila, ano bang kaso ni Paul? Dinala siya sa provincial jail From munisipyo lang, dinala siyang provincial jail. Ngayon, nung transfer siya roon, di ba, tinatanong yan, anong kaso nito? Yung mga sundalo, nagtatanungan sila, anong kaso ba niyan si Paul? Na taga Tarsus. Nagpo-proclaim ng may bagong hari, si Jesus of Nazareth. Si Paul po, hindi nakulong dahil pumatay siya. Nangalunya siya. Hindi po yun ang kaso ni Paul. Ang kaso lang ni Paul, preaching the gospel, the good news. Sa Roman kasi, ang good news na tinatawag nila, ito yung royal proclamation. Kapag yung isang hari, o Julius Caesar, bumaba, napalitan, may papalit na luluklok na bagong hari, tinatawag nila yon royal proclamation, good news, sa Greek word. Now, si Paul, yun ang ginamit niya kasi alam naman natin si Paul, Hudyo at saka Romano rin siya, double citizen siya. Kaya ang gamit niya, good news. Nagtataka ngayon yung mga, ano ba good news? May bagong hari na ipinipreach itong si Paul. Nagtataka sila. Pero narinig nila, di ba? Right? Alam niyo, maganda. Whatever, o anong estado natin sa buhay, kapag tayo nagpapahayag tungkol sa kagandahang loob ni Jesus Christ, kahit hindi tumanggap ng literal yun, na hindi siya, ako tinanggap po sa Panginoong Kristo, may mga dramang ganyan, mga mananampalataya. Kahit hindi tumanggap po yun, narinig yun. Nawala nga si Paul, di ba? Bumalik siya sa kulungan. Sabi niya, hindi patas yan. Roman ako. Kasi sa kanila, pag Romano ka, same citizen, pinakulong ka, may kaso yung nagpakulong. Hindi pwedeng gawin yun sa kanila. Kaya nung pinalalaya na si Paul, nagreklamo pa siya dun sa korte. Sabi niya, hindi patas yan. Romano rin ako, Roman citizen ako. Unfair, sabi ni Paul. Kita nyo, parang sinasabi ni Paul, ikulong nyo uli ako para mas marami makakilala. Amen? Parang sa atin, kung nandiyan ka sa isang sitwasyon na hindi mo kontrolado, ang hirap, laging pasakit, parang many times sa buhay po natin mga kapatid, ginagamit ng Panginoon yan para mahayag ang kapangyarihan ni Kristo Jesus. Hindi lang dahil blessed na blessed tayo mga kapatid. Verse 15, as I continue, it is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. Noong panahon kasi ni Paul, talamak yung persecution. Si Paul sa Book of Galatians, tumalikod lang siya sandali, pumunta lang siya sa ibang synagogue. Yung inalisan niya, meron nagpipreach ng mga ibang tinuturo tungkol kay Kristo. Si Kristo rin, pero distorted yung kanilang tinitwist nila yung turo. Kaya nagalit si Paul sa mga Galatians. Pero dito sa Philippians, iba naman ang attitude ng mga mananampalataya. Kaya sabi niya, yung iba nagtuturo kay Kristo, hindi naman bukal sa kalooban right? May mga envy sila, may mga rivalry. Sa panahon natin, pwede rin mangyari po ito mga kapatid. Sa mga churches, bakit nag-aagawan ng mga miyembro? No? Sabihin nila, ang dami namin miyembro, 1 million na miyembro namin. Yun ba talaga ang kwalidad na inahanap sa atin ni Kristo Jesus? Di ba hindi naman yun? Out of your goodwill. Tayong lahat dito tayo tinitingnan sa puso. Tayo ba nagpapahayag? Gusto natin maraming makakilala dahil para matanyag tayo? Fame. Kanina sinabi ko, yung ba ang pursuit natin sa buhay natin? Para makilala ako, magaling na akong leader, magaling akong preacher. Hindi yun ang sinasabi ni Paul. Hindi yun ang batayan ng Diyos. Sa verse 16, the latter do so out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. Nakita niyo yung depensa ni Paul. Sabi niya, kaya ako nakakulong ngayon para depensahan ko pa rin ang gospel. Yung good news tungkol kay Kristo Jesus. It doesn't matter. Ang sabi ni Paul, 17, the former preach Christ out of selfish ambition, hindi sila sincere. Anong nangyari? Supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. Ano ibig sabihin ni Paul? Marami ako naririnig.
sa mga sinagog, sa mga church. Sila nasa loob. Sabi dito, stir up trouble for me. Sinisiraan nila si Paul. No? Sinisiraan nila si Paul. Sabi niya, habang nandito ako sa bilanggon, alam ko, maraming nagtuturo, sinisiraan nila ako. Why? Because they have their own ambition. Ambition sila. Pero nakita natin, di ba, sabi ni Paul, even in the book of Acts, nakita natin sa book of Acts, si Peter at saka sila James, nagkaroon sila ng pagtatalo, di ba? Kasi may mga Pariseo, may mga Hudyo na kumilala kay Panginoong Kristo. Ito ang sistema ngayon. Nung nakakilala yung mga Hudyo, mga Pariseo pa nga sila, tapos may mga Gentiles ngayon na gustong maniwala kay Kristo Jesus. Gusto nila maniwala dahil the good news, eto nga si Kristo Jesus namatay para sa ikaliligtas ng tao ng sinumang sumampalataya. Ang sabi nila, bago ka maging mananampalataya ni Kristo Jesus, dapat tuli ka, circumcise ka. Specific sa kanila yun, kasi tradition nila yun Yung from the covenant of Abraham. Yun yung gusto nilang ipatupad doon sa mga Gentiles, yung hindi mga Hudyo. Nagreklamo sila Peter, tsaka to sila Paul, may pagtatalo sila. Alam niyo si Peter, he was intended for the Jews, sa Hudyo talaga. Si Paul, he was intended for the Jews and the Gentiles. Kaya ang sabi nila Peter ngayon, hindi na mahalaga yan. Kung yung mga ninuno natin, yung lolo't lolo natin, hindi sila nakasunod dyan, kahit tuli o hindi, circumcised o uncircumcised, basta naniwala kay Kristo Jesus, ligtas. Tayo, naniniwala ba tayo kay Kristo Jesus? Palakpakan natin si Jesus kung naniniwala tayo. Imagine natin, iniisip ko itong Philippians, si Paul nakakulong talaga Pero tingnan natin sunod na verse 18. Ito yung pahayag niya, tingnan yung ganda. Ang sabi ni Paul, hindi naman niya na mahalaga It doesn't matter, sabi niya. Ang importante, thing is that in every way, whether from false motives or true motives, Christ is preached. Basta ang importante na pahayag po si Kristo Jesus. Just like doon sa mga jail guard. Yung mga jail guard, nakita yun, nagchismisan sila. Ang pinagchismisan nila, si Kristo Jesus. Sino ba yun? Jesus of Nazareth na pinapahayag nitong si Paul. Hindi sila nagmamarites po sa kapitbahay o kung sino mga nangalo niya. Hindi po. Ang pinagchismisan nila, si Kristo Jesus. Later on, dito sa book of Philippi, makikita natin, there are Roman soldiers. They have faith in Christ Jesus. You know, sometimes yung mga imposibleng bagay na mangyari, nagiging posible po kapag ka ikaw ay tapat, na naniniwala, naglilingkod kay Kristo Jesus. Walang imposible po kay Panginoong Jesus. Anong sabi ni Paul? And because of this, anong sabi niya? I rejoice, yes, and I will continue to rejoice. Paano ka naman mag-rejoice? Nakakulong ka, hindi ka malaya, tapos ka pa. Di ba? Deprive ka. Alam niyo po, na nakakulong si Paul, wala siyang pagkain sa kulungan. Ang isa sa naging supporter ni Paul, itong Church of Philippi, yung Pilipos. Sila po yung madalas magpadala ng finances para pambili ng pagkain, inumin. Wala nga sila ng ikaan Imagine niyo naka-change siya with hands and feet niya, dalawang kamay, dalawang paa. Ay mabuti sa tulungan natin, may mga pagkain pa, di ba? May mga supply pa, kahit paano. Pero nung panahon po ni Paul, wala. Kaya nangayayat si Paul, nagkasakit, di mo malaman, malaria, sakit niya. Kasi ang hirap nung nakulungan nung araw. Pero ang maganda kay Paul, nakita natin, he is always rejoicing. Yes, I will rejoice. I will continue to rejoice. How come nangyari kay Paul yun? Pag inaral niyo si Paul talaga, ang tindi. Sabi ko, ang tindi talaga ni Paul. Kaya pala nasabi niya, to live is Christ, to die is gain. Kahit saan siya mapunta, mga kapatid, panalo si Paul. Yun pala yung context ito. Ito yung dinanas niya. Verse 19. Sabi niya, alam ko, through your prayers and God's provision of the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. Ang ganda na sinabi ni Paul, elaborate ko ng konti. Tingnan nyo, nariniwala si Paul, yung bangit na nararanasan po niya sa buhay niya, sa kasalukuyan, sabi niya, it will turn out for my deliverance. Romans 8:28. Talaga naman totoo, kaya pala nasabi ni Paul yun dahil sa kanya naranasan. And even the Old Testament. Remember Joseph the Dreamer? Finally, sa Genesis chapter 50, nung nakaharap ni Joseph yung kanyang mga kapatid na nagkanulo sa kanya, gusto siyang patayin, binenta siya sa mga Ehipto, right? Ang sabi ni Joseph, ang ganda, oo, mga kapatid ko, masama ang ginawa niyo sa akin.
pero binaligtad ng Diyos ang pangyayari. Ginawang mabuti yung masamang naranasan ko para sa ikaliligtas ng maraming tao. Parang Panginoong Hesus, di ba? Look at Jesus. Siya ang namatay, nagkasakit para sa kaligtasan ng maraming tao. Look at what happened to Paul. Si Paul ganun din. Sabi niya, darating ang oras, yung panahon. Yung aking dinadanas na pasakit na ito, lahat ito, it will turn out for God's goodness and faithfulness. Palakpakan muli natin si Jesus. Diba, nakaka-amaze si Paul, parang nakaka-amaze yung buhay ni Paul. Alam niyo si Paul, parang sa akin lang po, pangalawa siya sa example ni Jesus Christ. Kaya sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Dapat sa buhay natin, si Kristo lang ang nakikita. Now, in verse 20, sabi sa verse 20, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed. Hindi ako nahihiya, hindi ko ikahihiya kahit kailan. Sabi niya, but will have sufficient courage. No? Magkaroon kayo ng tamang lakas ng loob, sabi niya, na ngayon, na si Kristo ay naahayag sa buhay ko, sa katawan kong ito. Kahit na mamatay man ako o mabuhay ako, sabi niya. Very emotional dito si Paul sa verse 20. Naging emotional siya. Siyempre, tao rin siya. Parang tayo, nakakaramdam tayo ng pighati, ng hirap sa dinadanas natin. Normal, katulad ni Paul, kahit naman mabuhay ako at mamatay ako. Basta sufficient, yung sapat na kalakasan galing kay Kristo Jesus. Medyo nagdrama-drama si Paul din naman, katulad natin. Hindi po masama nagdadrama tayo sa Panginoon minsan. Alam niya yan, kasi sa sobrang hirap po tayo, konting nakurong ka lang ng langgam sa daliri, reklamo ka na ng reklamo. Right? Medyo na talisod ka lang ng konti, reklamo ka na sa Panginoon. Look at Paul, what happened to Paul. Verse 21, ito na yung punching line ni Paul. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Kaya pala nasabi ni Paul yun. Parang sabi Paul sa verse 22, if I am to go on living in this body, itong katawan na ito, right? Sabi niya, for me, yet, what shall I choose? Anong pwede yung piliin? I do not know. Tignan niyo, hindi na siya makapamili ngayon. Kasi whether mabuhay siya ngayon, nananatili siyang buhay, ang sabi niya, kahit mamatay naman siya, ang pakinabang sa buhay niya habang siya nabubuhay sa katawan niya, ang dami pong nakakarinig ng gospel ni Jesus Christ. Right? Kaya huwag tayo magmamadali pagka, Lord, kunin mo na ako, wala na yung asawa ko. Naging prayer ko yun, kunin mo na ako, Lord, wala na yung asawa ko. Yan ang pakinabang ko, di ba? Sabi mo, magmamadali ka, wag mo na. Just like Paul. Ang sabi ni Paul, this will mean fruitful labor for me. Right? Tandaan po natin. Right? Pag sinabi ni Lord, papakinabahan pa kita, anak, gagamitin pa kita para sa kaluwalhatian ko. Makakatanggi ba tayo? Huwag tayong tumanggi. Just like Paul. The next thing na pwede natin makita, sabi niya, hindi ko alam. Sabi ni Paul, napagod din si Paul, no? Sabi niya sa verse 23, meron dalawang bagay na nag-iisip talaga siya, sabi niya. Hindi ito yung torn between two lovers, yung kanta, torn between two lovers. Hindi ganun. Dalawang bagay, dinidesire niya. Una, anong sabi ni Paul? Gusto ko na nga mamatay, umalis dito sa katawan na ito. To be with Christ. Yun yung better sa aking buhay. Much better sa akin yun. Yun yung desire niya. Sabi niya sa 24, but it is more necessary for you, Philippi Church, for you that I remain in this body. Bakit? Kasi ang daming makakakilala pa sa Panginoon through Paul. Yung preaching ni Paul about Jesus Christ. Parang tayong lahat po dito. Tingnan niyo nga yung sarili niyo, kung pwedeng maging preacher ni Kristo Jesus. Nga, tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi naman mukhang preacher, pastor. Ano? Di ba? Pero sabi ni Paul, 25, continue tayo, 25 verse, sabi niya, convincido ako. Convinced of this. I know, again, sinabi niya, I know, kasi naranasan niya po talaga. Sabi niya, I know that I will remain and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith. Another word, joy in the faith. Progress. Kasi yung mahalaga kay Paul, ang mahalaga kay Paul, yung mga nabahagian niya, merong growth, merong progress, may development po. Parang tayo, ang tagal mo ng mananampalataya, wala kang growth. Hanggang ngayon, ang kinakain mo, gatas pa rin, kapatid.
Eh, tanda-tanda mo na, para ka lang senior citizen ka na, bonjing ka pa rin, gatas pa rin ang kinakain mo. It is our faith. Sa faith lang naman yun, spiritually. Dapat nagmamature tayo, nag-grow tayo in faith in Christ Jesus. Eh, pastor, hindi naman talaga ako dito sa preaching. Hindi naman yun ang pinagbabasihan dito sa salita ng Lord eh. Ang pinagbabasihan, willing ka ba? Sa puso mo, willing ka ba na mag-share ng Word of God? Nung bago-bago ako mananampalataya, dinanas ko talaga, napakainit ko po, para akong nagbabagang apoy talaga. Ang kada makita ko, makatabi ko sa upuan, kung saan mang bagay, nakatabi ko, nagpapadala ko ng pera sa Kuwait, doon sa ipadala ng pera, pag nakatabi ko isang Pilipino, babahagian ko ng salita ng Diyos. Napakainit ko. Pag nakita uli kami sa susunod, pag nakita ko, inaalisan ako. Sa aeroplano, ilang beses ko naranasan sa aeroplano, example. Kawawa yung makakatabi ko sa upuan sa aeroplano. 12 hours from Kuwait to Manila ang biyahe. Ang sasabihin ng katabi ko, Kuya, pwede bang patulugin mo muna ako? Sobrang init mo, di ba? Mainit ka eh. Burning ka nga eh. Hindi naman masama yun. Kaya lang minsan wala sa timing. Yung sinasabi ko, may progreso, may growth, may maturity tayo. Now, ano na ngayon, di ba? Pag makakaharap mo, kahit di ka naman nagsasalita, nakikita sa buhay mo ngayon, sino si Kristo Jesus. And that is a big testimony na sa bawat makakilala sa atin. Amen po? Yung mga kapitbahay natin dito, tingnan yung mga kapitbahay natin dito, lagi ko silang pinagpa-pray. I pray, lagi sabi ko, nawa ang makita nila dito sa congregation natin, si Kristo Jesus. Ano example, mga kapatid? Pagka tayo nakikita tayo nagkakaisa, right? We are united. We are one spirit. Eh kung makikitaan nila tayo dito, pro-divisive, division, kanya-kanyang ganyan, kanya-kanyang panukala, kanya-kanyang reklamo. Eh sasabihin naman ng kapitbahay, bakit ganyan day by day San Pedro? Ang gulo. Tama? Pero pag nakita tayo, nagkakaisa tayo, they will be convinced. Si Kristo talaga ang nandito sa day by day San Pedro. Palakpakan natin si Jesus. Sa 26 verse, so that through my being with you, sabi ni Paul, again, you are boasting in Christ, Jesus will abound on account of me. Ito yung sabi ko kanina. Si Paul, lagi niya dinideclare, sa aking kahinaan, sa aking kasalanan, I am the least of all the apostles. Dineclare niya, sabi, ako yung pinakamasama. Ako yung pinakagrabe ang pagkatao ko. Nung nakilala ko si Jesus, it turned out talaga yung buhay niya. Ang sabi niya, yung mga na-experience ko, naranasan kong hirap at dusa, nung ako ay nanampalataya kay Kristo Jesus, ginamit po ng Panginoon yun para mahayag yung kapangyarihan ni Kristo Jesus sa kanyang buhay. Kaya tayo mga kapatid, kung meron tayong mga tribulations, meron tayong trial sa buhay, magalak tayo, rejoice in the Lord always. Bakit? Doon po kasi nakikita ang kapangyarihan ni Kristo Jesus. Palapakan natin si Kristo. Alam nyo, hindi nakikita sa buhay natin, mayaman ka, maganda buhay mo, hindi naman doon nahayag ng totoo ang Panginoon. Bagamat pagka-bless tayo, okay din yan, walang problema eh. But sometimes, many times, sa buhay ng mananampalataya, ang daming mga lubak-lubak eh. Hindi naman patag yung dinalakaran natin eh. Expected dapat na isang mananampalataya ni Kristo Jesus yan. Oh, being with you, sabi ni Paul, pwede nyo ipagmalaki si Kristo Jesus. Dahil sa naranasan ko, sabi ni Paul. 27. Sabi ni Paul, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Okay, anong point ni Paul? Ipinapahayag mo ang gospel about Jesus Christ, di ba? Ang sabi ni Paul, isa pamuhay mo naman. Hindi lang puro sa bibig. Tama? Worthy ang gospel ni Jesus Christ eh. Kabanal-banalan ang salita ni Kristo Jesus, right? Ngayon, kung puro preaching ka lang, turo ka lang, pero hindi nagaganap sa buhay mo, baliwala ang mga yon. Ang sabi ni Paul, whether I come and see you or only hear about you in my absence, baliwala ang lahat. Parang sa atin dito. Kung ako, preach lang ako ng preach sa inyo, ang galing ni pastor, mag-preach, ang galing. Very powerful, di ba? Pero hindi nyo nakikita sa buhay. Baliwala lahat yan. Ang sabi ni Paul, yung worthy of the gospel, na isa sa pamuhay yan. Whether pandemic o meron kang pagsubok sa buhay, circumstances, yung gospel ni Kristo Jesus dapat nakikita sa buhay ng isang mananampalataya. Verse 27b, I will know, again sabi niya, I will know that you stand firm, sabi ko kanina, in one, spirit.
Striving together as one for the faith in Christ, the gospel, yung sinasabi, without being frightened in any way by those who oppose you. Sabi ko kanina, nung panahon na ito, nung nagpapahayag si Paul, ang dami pong mga persecution na dinadaanan sa mananampalataya. Mabuti nga tayo ngayon, malaya tayo eh. Tama? Kung minsan medyo na batuhan ka lang ng konti na against doon sa pananampalataya mo, galit na galit ka na, gusto mo nang gumante. Sabi ni Paul pagka tayo nakitaan tayo na we have one spirit, united tayo, one faith, at alam nyo, hindi lang tayo united. Ibig sabihin, magkakaisa tayo, kaisa tayo, di ba? Tama? May coordination din. Hindi pa pwedeng magkaisa lang tayo. May coordination ang bawat isa. Hindi pa pwedeng hindi magkasundo. Kailangan may coordination ang bawat isa. Napaka-importante nun para bakuha natin yung united tayong lahat. Ang dami nag-o-oppose sa kanila. Sa 28b. Ang sabi ni Paul, ito yung mga sign na ang church ay nadidestroy, nasisira. Kasi nga marami nagsisiraan. Di ba sa loob naman ng church, maraming chismosa dito lang sa atin, aminin natin, maraming mga marites talaga nasa loob. Huwag natin ano yung sa labas, nandito po sa loob. Kasi nagko-competition right? Walang pagkakaisa. Ang sabi niya, but that you will be saved and that by God. Naligtas na nga kayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus Ngayon may mga ganyan pa, may envy, may mga rivalry, hindi maganda yan. Hindi para kay Kristo yan. Sa 29, last 2 verses tayo. Sabi ni Paul, for it has been granted to you on behalf of Christ, i-highlight ko, not only to believe, but for what? Hindi lang tayo naniniwala kay Kristo Jesus, but also to suffer for Him. Sabi ni Paul, ako, naranasan ko, yung suffering ko, lahat ito dahil kay Kristo Jesus. Hindi lamang po pag-ayahay ang buhay natin. Hindi bed of roses ang buhay ng isang tunay na mananampalataya, mga kapatid. Kaya marami kang naririnig, di ba? Kapatid, ba't kung kailan ako nakakilala sa Panginoon, parang sunod-sunod yung trials, parang walang tigil. Kanina lang may nakausap ako kapatid natin dyan. I don't mention the name. Sabi niya, Pastor, bakit ganon? Last 2 weeks ko silang pinagpe-pray na family. I was touched by yung kanilang sitwasyon. Sabi niya, Pastor, bakit ganon? Hindi na kami tantanan ng pagsubok. Even yung panggatas namin sa batang maliit. Kakalungkot, Pero narinig niya kay mensahe kanina, sabi niya, parang nabuhusan ako ng malamig na tubig, sabi niya. Very clear to me, kahit si Paul, na pinipreach natin, di ba? Ang laking encouragement. Right? Trials after trials after trials. Sabi, hindi pa kami tapos dito sa kinakaharap namin trials. Kahapon meron din kami. May paparating na naman dalawa, sabi niya. Para may harapin. Sabi ko, masigit pa ba tayo kay Paul at kay Panginoong Kristo? Ang sabi ni Paul, hindi lang to believe in Christ Jesus. Hindi lang sa pananampalataya natin. Even the suffering. Sabi ni Paul, nakikihati tayo sa suffering ni Jesus Christ. But syempre, kamatayan, hindi natin gagawin yung ginawa niya na yun, mamatay siya. Para sa atin na yun. Now, in suffering, we are part. Makibahagi tayo sa suffering. Yes, kasi habang tayo nagsasuffer minsan sa trials natin, right? Mas lalo natin nakikilala si Jesus, sino siya sa buhay natin ngayon. Kaya yung payo ko sa kapatid natin, hindi naman sumusuko ang Panginoon, kapatid Huwag kang susuko. Si Paul almost, he give up. Malapit na siyang sumuko talaga si Paul. Lalo sa Church of Corinth, pinakamalaking problema na pinreach ni Paul, yung Corinto po. Ang daming problema doon. Halos mag-give up na sumuko si Paul. Pero ang sabi ni Paul, di ba, ang aking Panginoong Jesus hindi sumuko, hindi ako sinukuan. Bakit ako ngayon sumusuko? He don't even say, I'll surrender. Tandaan po natin, kahit na hindi tayo nagiging tapat, mga kapatid, kahit hindi tayo tapat sa maraming bagay patungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus, ang Panginoong Jesus po nananatiling tapat at tapat kahit kailan. Palakpakan natin si Jesus. Another verse, ang sabi niya sa 30, last verse po, since you are going through the same struggle, sabi niya, parehas tayo, may mga trials din naman kayo, di ba? Nakita niyo sa akin kung gaano ako naghirap. Sabi niya, now, hear that I still have. Many things sa buhay natin, nakikita natin, alin? Yung wala sa atin. Right? Lagi mo hinahanap yung wala sa'yo. Look at the things in your hand. Kung minsan tingnan natin, bagay na meron tayo.
Kaya nagiging kulang at kulang tayo, kapos at kapos tayo lagi, yung mga hawak natin, yung possessions po natin, hindi natin tinitignan. And we're looking for some other people na meron sila na hindi mo naman kaya ma-achieve yun. Di ba? Ano mangyayari? Envy ka lang naman eh. Magkakaroon ka ng problema ngayon. Ang sabi ni Paul, the same struggle tayo ngayon, nakita nyo kung paano ako maghirap din. But, ang sabi niya, nanatili ako. Ang sabi ni Paul, dati nakikita nyo, ako lang nagsasuffer. Ngayon, parehas na tayo. Yan yung buhay ng mananampalataya na sinasabi ni Paul. Kaya pala dineclare niya talaga, the next slide, para sa akin. Para sa akin. Mas lalong malinaw ngayon, di ba? Para sa akin, to live is Christ and to die is gain. Because of his faith, yung paghahayag niya ng mabuting balita, whether he was in chain, whether he was outside, kahit nasaan po siya. Ang daming narating na mabuting balita, mga kapatid. Just like us. Minsan kapatid, pagka ikaw may nasharean ka, di ba? Ako, ang tagal ko na meron akong isang nasharean. Long time before, parang 18 years na. Pagka nag-message siya sa akin ngayon, ang sarap pag nag-message sa akin, kumusta ka na, pastor? No? Hindi dahil sa'yo, ganito, ganoon, di ba? All glory to God. Alam niyo, maganda ngayon dahil high-tech na tayo. Pagka nangungumusta siya sa akin, nauuna ang GCash. High-tech eh. Di ba? Di ba? Ganoon naman talaga. Tayo mananampalataya. Hindi lang tayo puro payo, ganito gawin, magano. May financially rin naman. Kung may kakayanan ka, why not? Do it for the glory of God. Alam niyo kung bakit? I-bless kayo lalo ng Panginoon. Alam niyo, sabihin sa akin, Pastor, tuwing binibigyan kita, dinodoble ng Panginoon yung binabawas sa akin. Can you imagine mga kapatid? Sino makapagsabi noon? Oh. Di ba? Nagwo-worry din naman ako. Sometimes nagwo-worry ko. Pero ang sabi ni Lord, kailan ba kita pinagkulang? Because many things sa buhay natin, ang hinahanap natin, yung wala sa atin. Look at the things around you. Look at the people around you. Sino yung mga tao na pwedeng gamitin ng Lord? Dito lang, baka maraming ginagamit ng Lord talaga for His glory. Kaya sabi ni Paul, kung mabuhay ako, panalo pa rin ako. Pag namatay ako, nawala ako sa katawan lupa, mas panalo ako, sabi ni Paul. Walang pinipili. Right? So kung nandito pa tayo, wag naman natin madaling mamatay na tayo. Enjoy natin yung buhay ngayon. Kung may kakayanan ka magbigay, magbigay. Kung may kakayanan kang tumulong sa paraan ng espiritual, tumulong. Ang daming mga paraan na pwede pong gamitin tayo ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, dito nagsasalita ako hindi para sa akin, para matanyag. It is all for Christ. Si Kristo ang pinipreach natin dito. At this church, si Kristo ang sentro ng ating congregation. Palakpakan natin si Kristo. Anong challenge? To be in Christ is to live for Christ. Tingnan nyo yung salita, in Christ, for Christ. Very simple lang naman. Kung na kay Kristo tayo, dapat si Kristo ang isinasa pamuhay natin. The old has gone, the new has come. Transform tayo with Christ Jesus. Now, ito yung huling challenge ko. Advance the gospel. Advance the gospel. Ito yung pinakamaganda siguro. Kung wala kang pwedeng gawin, siguro magpahalaga, mag-share ka lang sa kahit kanino. Yung mga trabaho po ninyo, yung mga workplace ninyo, platform yan ng gospel ni Kristo Jesus. O kung saan man tayo, sa palengke, saan ka punta, platform yan ng Lord eh. Nasa virtual kayo, platform ni Lord yan. Lahat ng aspeto sa buhay natin, pwedeng gamitin na platform po to advance the gospel about the good news of Jesus Christ. Let us bow our head and close our eyes. Father, we thank you. Pinupuri ka namin, Panginoon, for a simple message, just like Paul. Yung buhay po ni Paul, magamit na inspiration din po namin how he survived, yung struggle niya, yung sufferings niya, Panginoon. Salamat po na pwede namin pagkuhanan ng buhay na kung saan sa panahon na kami ay nasa suffering or trials, tribulations, troubled in life, sabi mo, Lord, na pagtagumpayan mo na ang mundong ito. Rejoice. Kasi kayo yung Diyos na nagdulot sa amin ng napakalaking pag-asa, napakaganda, napakalawak na pag-asa sa buhay ng bawat isa. At Panginoong Jesus, ang pangalan mo lang ang pwedeng maitanyag, ang maitanghal sa mga buhay namin. Salamat po because of your grace and mercy and because you are faithful always. Ang lahat ng ito ay natamasa namin sa pamamagitan po ng aming pananampalataya. Ito po yung samod dalangin namin, punong-puno ng katagumpayan. In Jesus' name we pray. Amen.